Okay po, so our topic for today is about the doctrine of Christ and the Holy Spirit. So ito po ay medyo mahaba din ulit, katulad nung sa Doctrine of the Bible. And I think parang napasa ata dun sa group natin yung systematic theology, ano? Parang napasa ni um, Pastor Derek nung, ewan ko, I think 2 weeks ago, no? So pwede nyo po kayo magbasa doon kasi masyado siyang mahaba yung ating pinag-aaralan since limited lang po yung time natin. Ano? So bago po ako magsimula, pwede po kayo makipag-interact sa akin ha about kay Christ. May tanong po muna ako. Si Jesus Christ po ba ay may kaluluwa? Good evening po, Pastor Job. This is Brother June Gorgonio po. Sige po, Pastor June. Sa akin po, I believe na mayroon pong kaluluwa si Jesus Christ. Kasi po, malinaw naman po yung sinasabi ni Paul, no, about the trichotomy of man, that man is composed of body, soul, and spirit. At doon naman sa mga previous discussions po natin, isa sa mga nature po ni Jesus is that siya po ay talagang 100% na tao, no? So ibig sabihin po may kaluluwa siya kasi suot-suot niya yung katawang tao. But at the same time, he is also 100% God, no? Yun po yung pagkakaalam ko po, Pastor Job. Sige po. Sige, okay lang po. Salamat po sa inyong idea. No? Mamaya po, mapag-aralan natin tsaka mabiverify natin. So, siyempre po, namatay siya. Tama po ba? Binigyan niya yung kanyang buhay. Yes po. Opo. Saan na po napunta yung soul niya? Okay, so doctrinal po para po sa mga makikinig, open discussion po ito. Ano po, kailangan ko po rin yung inyong mga minds para kasi doctrinal issues po ito sabihin na natin gano'n, no? Or doctrinal, itong isa sa major teaching ng Christianity about the doctrine of Christ. Sige po, Brother June, Pastor June. Yung soul po ni Jesus, ano po, I think isa sa mga passage po sa Bible, bago po namatay si Jesus, di ba, may nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin yung repentant thief po, di ba? Sabi ng repentant thief na wag niyo po akong kalimutan kung darating na po yung panahon ng paghahari ninyo. And yung sabi ni Jesus noon, today you will be with me in the paradise. Hindi ko lang ma-recall exactly po yung passage, no? But somewhere meron din yung passage na nagsasabi na Christ went to hell to preach to the souls there. Di ko lang po ma-locate yung exact book at yung chapter po ng passage na yon. Opo. Ako rin po actually, hindi ko po ma-recall yung pinaka-exact chapter, pero siya po ay it's either nasa 1 Peter or nasa 2 Peter. Maalin po dun sa dalawa. Which is, sinabi po yun na siya daw ay nagpunta sa hell. Tama po, ano? Yes po. Yes po, pareho po tayo na nabasa. Actually po, ayan po ay very debatable sa Bible School kasi isang passage lang po yung isang passage lang po yung nagsabi na siya ay pumunta dun sa hell. And actually, medyo malabo pa yung part na yon kasi baka nagkaroon ng, sabihin na natin na mistranslate yung part ng passage na yon. Kaya po, bagamat yun ay nabasa natin at nakita natin, pero wala hong malinaw na explanation kung dun ba siya talaga nagpunta. Ano po? So, ibig pong sabihin mga kasama, mga magulang at kapatid, wag open lang po tayo dun sa mga learnings natin about dun sa passage na yun. So, wala pa po itong basic
or sabihin na natin doctrine about na si Jesus Christ ay nagpunta din sa hell, in a sense na talaga ba nagpunta siya sa hell? Ano ho? Kasi sabi ho ng ibang theologian, magko-contradict daw ho ito sa ibang book. Ano ho? Pero kung ating pong pag-aaralan yung Apostles' Creed, are you familiar with the Apostles' Creed po? Or as well as the Nicene Creed, ay talaga doon nilagay din na parang si Jesus Christ ay nagpunta sa hell, then umalis sa hell. Something like that. Ano ho? Pero inulit ko po, ito po ay wala pang malinaw na explanation. Bagamat ito ay nasalun nating turo nung mga una at sinasabi nila na nagpunta nga daw si Jesus sa hell. And then, he preached there, which is nabasa natin. But let's open our minds lang po din sa ganung bagay. So marami pong salamat, Pastor Jun. Actually, marami pong points, maraming views yung pag-uusapan natin ngayon. Pero tama po yung mga sinabi nyo. Jesus Christ as 100% God and 100% human. So ngayon, tignan natin po dito sa pag-aaralan natin kung may soul ba siya talaga or is just purely a spirit with a body. Well, in fact ho, sa mga dichotomous, ay di body and spirit lang siya kasi yung soul and spirit, it is one. Sa dichotomous po sa mga trichotomous naman o trichotomy, we believe that humans have body, soul, and spirit as well as kay Jesus Christ. But again po, yung dichotomous, trichotomous, wala hong doon. May nga naniniwalang dichotomous, may naniniwalang trichotomous. Ito po yung napag-usapan na natin noong nakaraan. Wala naman hong mali dun sa dalawang part na yun. So it depends na lang ho dun sa paniniwalaan ng mga listeners. Pero me po, as your instructor dito, I'm a trichotomous. So I believe in body, soul, and spirit. So kayo po, kapag may turo po sa inyong pastor, ang inyong leader na dichotomous sila, ay di mag-aaral din po kayo. Pero hindi ko po sinasabing mali sila. At hindi ko rin po sinasabing tama ako. Hindi po ganun po. So nasa sa inyo po yung decision. Okay po, so dito po muna tayo sa first part, the doctrine of Christ and the Holy Spirit. So the person of Christ, how is Jesus fully God and fully man, yet one person? So sa iba ho, napakahirap paniwalaan na ang Panginoong Jesus ay 100% tao at 100% Diyos. Kasi pag iisipin natin sa human mind, hindi nga naman pwede yun. Tama po ba? Sa human mind, hindi po pwede yun. Na ang isang tao, Diyos din siya at the same time, tao siya. O vice versa, Sa human mind po, mahirap po. Pero dito po sa ating pag-aaralan, sa chapter 26, the person of Christ, how is Jesus fully God and fully man, yet one person? So in explanation and scriptural basis po, we may summarize the biblical teaching about the person of Christ as follows. Jesus Christ was fully God and fully man in one person and will be so forever. So ngayon po, tanong po ulit, nasa right hand po ng God the Father si Jesus, tama? Yun po figurative. Di ba po kasama siya ng God the Father? Tama po ba? Tama po. Tama po ba? Opo, may sumagot po. The rest po? Yes po. Okay po. Tama Yes po yung kasagot niya. Opo. Salamat po. May katawan po ba siya at may soul habang kasama siya ng God the Father? Amen. Meron po. Sige po. Spirit na po siya. Ano po? Paulit nga po yung hindi ko nakita yung narinig yung sumagot o nakita yung sumagot eh. Paulit nga po. Bakit po? Meron po pastor nung nagkatawang tao po si Jesus Christ. Sige po. May scriptural basis po ba?
Nakalimutan ko po yung verse. Sorry po. Ano po kayang book? Nung siya ay nag-ascend at paano nyo po ito po ano lang ha, wala po tayo ano dito ha, wag po kayo ma-intimidate. Ano po, we're sharing of thoughts po tayo. Ano pong scriptural basis na kasama ng God the Father si Jesus Christ and He has a soul? Po, Pastor Job, may I respond to the question po? Yes po, opo. Sino po sila? Hindi ko po. Pasensya na po. This is Brother June Gorgonio po. Yes po, Pastor June. Ito po yung alam ko po and I am willing to correction po kung mali po yung nasa isip ko. Yung pagkakaintindi ko po, yung body po ni Jesus Christ right now, no, while he is sitting at the right side of the Father, ito na po yung yung post-resurrection body, no. So glorified body. Opo, tama po. Yes po. I think may mention po yung sa sulat ni Paul, yung nasa 1 Corinthians po, 1 Corinthians 15 4-6, no. Tapos yung nandoon din sa ano po, Luke 24 verse 39 po, pagkatapos ng resurrection ni Jesus, di ba po, there was an instance na yung mga disciples po nandoon sila sa isang room, tapos sarado po yung room na yon. Opo. And then suddenly nagtataka na lang sila dahil kahit sarado yung room na yon, pero nagkaroon ng access to Jesus, no. Yes, he was able to enter the room. Yung presence niya doon ay something na hindi na po naging restrained ng yung physical structure ng room na yon. So with that po, so yung body na yon, yung body niya sa state na yon, yung after po sa resurrection niya, no. So that was a glorified body po. Kasi recorded po rin, no, yung nasa Luke 24:16, while on the road to Emmaus, dalawa sa mga disciples ni Jesus, nahirapan sila na i-recognize siya, no. Tama po. Nahirapan yung dalawa po sa disciples ni Jesus, yung road doon papunta sa Emmaus, no. Pagkatapos po ng resurrection niya, he was able to appear to more than 500 people, no. So I believe po, but again, I'm open to correction po kung mali yung iniisip ko. It's a glorified body po, no, yung post-resurrection body po ni Jesus, no. Kasi po hindi po pwedeng physical, kasi hindi naman pwede, di ba? Hindi naman pwede po yung sabi nga ng Bible, no flesh and blood will enter the kingdom of God. Apo. Yun po, Pastor Job. Apo. No flesh and blood. Sige po, maganda po yung inyong punto. Teka lang po, tanong ko lang po, anong denomination po kayo, Pas? Sa ngayon po, independent church po kami, Pastor Job. Evangelical din po kami. Kayo po ay teacher din po? Yes po, deputy teacher din po ako, Pastor Job. Kaya po pala when it comes sa language, sige po, sabihin ko na po sa inyo, mamaya na lang siguro, no? Kaya pala okay po. Pagkaka-explain nyo po. Actually, alam nyo po mga kasama, mga kapatid, yung pag-aaral, para po sa lahat, yung pag-aaral po kasi ng Bible ay talagang involve ang language, involve ang philosophy. So, maganda po talaga ganito pinag-aaralan natin kasi may mga kasamahan po tayong manggagawa na somehow sumasagot na lang sila without knowing the background, even the uses of the language. Kasi po ang Bible ho, whether we like it or not, 80% figurative languages po. Tama po ba, Pastor June? Tama po. Opo, 80% po ito, maraming figurative languages na kung saan, bakit siya figurative languages ang Bible, no? 80%. Kasi po, ang pagkakasulat nito ay Hebraic. Kaya mga Hebrews po, ang paraan ng pagsusulat nila
as far as English literature is concerned, they are very parang para silang mga poetic, or sabihin na natin mahilig sila sa mga matalinghagang salita. Mahilig sila sa mga parables, mahilig sila sa figures of speech. Ganyan po ang mga Hebrews kasi matatalino sila, no? Kaya yung Bible ho, yung paraan somehow ng pagkakasulat niya is Hebraic. Yung type of type of writings niya. Kaya sabi ko kanina, maraming figurative languages o figures of speech. Katulad nga ho ng shinare ni Pastor June. Sige, Pastor June, sabihin ko na rin, advance tayo ng konti para sa lahat. Yung soul okay po, Pastor. Yung soul po na sinasabi doon, tama kayo, Pastor June, it is not the soul na iniisip natin. Kasi di ba yung soul na iniisip natin, kaluluwa, in a sense na kaluluwa. Pero it refers to the mind, will, emotions of God. Yun po yung ibig sabihin doon. Kaya if someone asks you, sa mga kasama po natin na nandito, yes, Jesus Christ have soul right now, but not soul na iniisip nating mga tao. Yung soul, it is pertaining to the will, to the mind, to the emotions of God. Okay po ba sa mga iba po? Sa iba pong nakikinig? Ano po ba? Copy po ba? Opo, Pastor. Opo. Ayan po ha, para po malinaw po sa atin. Kaya yung sinare po ni Pastor John, totoo po yun, tama po yun. Mamaya makikita din po natin dito sa ating pag-aaralan. So virgin birth, so hindi ko na siguro ito elaborate masyado kasi alam naman natin that Jesus Christ was born. Na siya ay pinanganak siya mula sa isang birhen. Tama po ba? Pag may nagsabi pong hindi birhen si Mary, nung pinanganak si Jesus, iba po yun na-receive yung turo ha. Pag ganun po, pwede po kayong magtanong sa akin ngayon. But, however, we know that Jesus Christ was born by the virgin birth. So, dito po, in the King James Version, if I'm not mistaken, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Kita nyo po? Therefore, the child to be born will be called holy. Kaya ako po nasabing King James Version kasi po ito yung ginamit sa King James Version. Overshadow you. Sabi po ng ibang mga pilosopo ay may nangyari daw kay Virgin Mary at saka sa Holy Spirit. So, sabi po ng ibang pilosopo, siya daw kasi ay pinatungan ng banal na espiritu. Somehow ho, yung kanilang statement is my point but not right. Kung ano po ibig sabihin? Kasi po, kinuha nila yung overshadow. So, pinatungan ng banal na espiritu si Mary, may nangyari daw sa kanila. Ganon, sabi ko, especially po, sorry po ha, sa mga dating daan. May nakausap na po ba kayo about sa ganong part? So meron po ganun po yung kanilang pagkakapiloso po. Pero sa atin naman po, kung ating iisipin, masasabi mo na may mangyayari sa isang tao kung may intercourse na nangyari. Gumamit sila ng kanilang sex organ ng babae, sex organ ng lalaki. At nagkaroon ng intercourse itong dalawang ito. Nag-meet ang kanilang sperm cell at egg cell. So, ganun po yung sinasabi kapag may nangyari or may nangyaring sexual intercourse dun sa dalawa. Pero dito po, malinaw na pag-aralan natin na ang sabi ng Bible, the Holy Spirit or the power of the Most High will overshadow you. Bagamat sa ibang translation, mayroon din ako nakita, pumatong ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng banal na espiritu kay Maria. But it doesn't mean na yun ay pumatong literally. So kaya lang may mga nag-interpret na ganun yung kanilang interpretation na may nangyari daw. Pero napakalabo nung mangyari kasi wala nangyaring sexual intercourse between Mary, Virgin Mary, and the Holy Spirit. Malinaw po naman
So yung reference po niya, Luke chapter 1, verse 35. So the doctrinal importance of the virgin birth is seen at least 3 areas. It shows that salvation ultimately must come from the Lord, just as God had promised that the seed of the woman will ultimately destroy the serpent. So when man fell, nang bumagsak ang tao sa kasalanan, the following verses po is may pangako na kagad ang Diyos. May plan of redemption na agad. Ano ho? Hindi ho ito lumipas pa ang how many years bago nagkaroon ng plano ng Diyos. So the moment na bumagsak yung tao sa kasalanan, ang Diyos ho may plano na ng katubusan ng kasalanan. Ito tayo makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 15. So God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. Okay po, so malinaw po yan ha, na ang Panginoong Jesus ay pinanganak, the virgin birth of Christ. So, pinanganak po siya na si Mary ay virgin yung panahon na yun. So, the virgin birth made possible the uniting of full deity and full humanity in one person. So, this was the means God used to send His Son into the world as man. So, hindi naman ho natin pwedeng hindi naman ho tayo pwedeng mailigtas ng isang espiritu Unang-una, hindi natin makikita yon. Ikalawa, hindi ho maipapako sa cross yon. Ikatlo, wala hong dugo ang espiritu. That's why, sabi ng Bible, kailangan ng shedding of blood for the forgiveness of sins. Kinakailangan may mamatay para sa katubusan ng ating kasalanan. At wala hong iba na gagawa nun kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. So, may blood, may body. Okay po? Kaya He's full human and fully God. Fully human and fully God. Okay ho? So, if we think for a moment of other possible ways in which Christ might have come to the earth, none of them would so clearly unite humanity and deity in one person. It probably would have been possible for God to create Jesus as a complete human being in heaven and send Him to descend from heaven to earth without the benefit of any human parent. So, kaya po pag may pilosopo po na nagsabi sa atin na hindi pwede ng isang tao ay isilang na walang mangyayari sa kanila ng isang babae at isang lalaki, ay totoo ho yun sinasabi nila. Imposible ho yun. Pero sa Diyos, hindi po imposible yun. So, everything is possible sa Diyos. Pagpilit yun ipinaliwanag ng mga tao na hindi pwede, ay mahirap po yun. Kaya, ibig pong sabihin sa atin po, especially in the evangelical community, we believe on that to explain scientifically, hindi ho malinaw pag i-explain mo scientifically. Kasi walang nag-meet na sperm at saka egg cells. Pero kung ito ay explain natin, theologically, biblically, ay possible ho natin explain, kaya lang, we cannot explain it fully. Kasi ho, ito ay work of God. So, hindi natin maaabot yung kaisipan ng Diyos. Alam naman natin yan. So, kaya pag may nagpipilosophize sa atin, sa ganitong bagay, ay pag nasagot nila yung 100%, eh di sila na Diyos na sila. So Jesus was fully God since His origin was like ours in every way. When we think of these two other possibilities, it helps us to understand how God, in His wisdom, ordained a combination of human and divine influence in the birth of Christ. So alam natin yan, Jesus was fully God since His origin. Ibig pong sabihin, kahit nung pinanganak siya, Diyos pa rin po siya. Hindi po nawala ang pagka-Diyos niya. Marahil po may nagsasabi sa inyo o may na-receive kayong turo na ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay nawala dun sa cross. May ganun po ba kayong na-receive na turo? Or anything narinig? Anyone on the group po? Wala pa naman, Pastor. Sino po sila, Pas?
Wala po. Yung iba po, baka po may narinig po kayong ganun turo, ano? Wala po. Wala po. Salamat po kasi po sa ordination, tinatanong po yan. Pag may ordaining council ho, isa po yan sa tinatanong. Kung ang Panginoong Jesus ba ay nawala ang pagka-Diyos, yung siya ay nasa cross kasi, ano, yung last minute niya sa cross nawala yung pagka-Diyos niya. Ano ho, may sumasagot hong ganun, which is, okay lang naman sa kanilang part kasi ano, talagang maybe nagkulang pa sa aral. Pero pinapaliwanag po ito sa ano, no? Sa ordination, doon sa mga sumagot ng ganun. Kaya lang, madidili yung kanilang ordination kasi kinakailangan nila mag-aral ulit, especially in the doctrine of Christ. So, never hong nawala ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, kahit nung siya ipinanganak, Diyos na siya. Nung siya kino-conceive, Diyos siya. Nung siya ay baby, still, He is God. Hanggang sa siya ho ay malagutan ng hininga as a human, siya ay Diyos. Hindi ho nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ano ho? Kaya po pag may narinig kayo, kasi ho meron ho ganun dito sa may part namin sa Quezon. May ganun ho na nagturo. Pero na-correct naman po siya dun sa part na yun. At kagandahan naman, inamin naman niya. Kaya lang sa mga madami pong naniwala. Ano. So that's why kino-correct po natin somehow yung mga ganun teaching o yung mga ganun doctrine. Next, number 3. The virgin birth also makes possible Christ through humanity without inherited sin. So alam naman ho natin yan, ano, since siyempre virgin birth, si Mary ay virgin, kaya wala hong namanang inherited sin si Jesus. Pero sa iba pong religion, not to mention, meron daw kasi si Maria, tao naman. Kinonceive niya si Jesus. So, ibig sabihin, ang dugo na nananalaytay kay Jesus at ay dugo ni Mary. Kaya, may inherited sin si Jesus. Narinig po ba kayo ng ganyan? May ganyan pong religion na sabi, ano? Ano po? May nakikipag-interact po? Okay po. So, may ganyan po nagsasabi. Dugo daw ni Maria. Ano ho? Sabi. Alam niyo po, yung dugo na yon, it is not the blood of Mary. Pastor, kanino pong dugo yung nananalaytay sa akin? Kanino pong dugo yung nananalaytay kay Jesus Christ? Dugo po ba ni Maria? Anyone sa group? Any idea? Pwede po kayong pwede po kayong makipag-interact. Sa mga group po, sino po kaya? Kanino po kaya nananalaytay sa pamit lang po? Grupo ng Diyos. Po? Grupo ng Diyos. Medyo ma-chape po para kung may nagsasalita. Sino po kayo? Jeruel po. Yan. So, hindi po yun hindi po yung dugo ni Mary. It is the blood of God. Paano nagkaroon ng Diyos? Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? So, kahit po kaya niya. Kahit po anong isipin natin, kaya niyang gawin. So, even me, I cannot explain that particular topic, paano nagkaroon ng dugo. Basta, we can explain that it is the blood of God. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Wala naman siyang espiritu naman siya. So, we cannot fathom the mind of God. He can do anything He wants. So, pero lahat po tayo ay all humans have inherited illegal guilt and corrupt moral nature from the first father, which is Adam. Okay ho? So, number 2, human weakness and limitations. Jesus had a human body. So, alam din natin yan. Ang Panginoong Jesus ay may katawang tao.
So, ibig pong sabihin, since may katawang tao ang Panginoong Jesus, sabi diyan in Luke chapter 2, verse 40, and Luke chapter 2, verse 7, He grew through childhood to adulthood, just other children grow. So, ibig pong sabihin, ang Panginoong Jesus ay lumaking isang normal na tao, isang normal na bata. Katulad po ng mga bata natin nakikita, no? And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Moreover, Luke tells us that Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So kaya lang ho, ang kaibahan lang ho ng ordinaryong bata sa Panginoong Jesus, mabilis ang progression ng wisdom ng Panginoong Jesus as compared sa mga bata. Kasi during his young age, for example lang ha, I think mga 12 years old, kaya na niyang ituro yung sinasabi ng mga rabbis, yung mga Pharisees. Kung anong tinuturo nila, kaya na din niyang ituro. Lalo kaya ho nung siya ay mag-start mag-ministry dito sa lupa, he almost know the scripture. Of course, talagang alam niya naman yun. Kaya lang, medyo nagtataka talaga yung mga tao bakit alam na alam ni Jesus Christ. Hindi naman ito nag-aaral. Isa lang itong ordinaryong karpentero sa paningin nila. Kasi sabi ng Bible, mabilis yung kanyang pag-increase o pagpa-progress ng wisdom niya. Okay? So ano pa? Katulad ho din ng ibang bata, at sa pagtanda niya, siya ho ay napapagod din. So, Jesus became tired just as we do. For we read that Jesus wearied as he was with his journey, sat down beside the well in Samaria. So, napagod din ho siya. Ano pa ho? Nauuhaw din ho siya. Nagugutom din ho siya. Ang katawang panlupa niya po ay nanghihina din katulad ho natin. Ano ho? Siya din ho ay tinukso katulad din natin. So entirely gone beyond which irreparable physical harm will occur if past continues. At that time, angels came and ministered to him. So malinaw na malinaw ho dito na nanghina din ng Panginoong Jesus. Naalala ko ho tinanong ho sa amin sa Bible School, na in love na ba ang Panginoong Jesus? Anyone on the group po, na in love po kaya ang Panginoong Jesus? Any idea? Pastor Job, Yes po. Sige po. Pwede po tayo open for discussion. ano po? Hindi naman po malinaw. I think silent naman po yung Bible, no, kung na-in love ba si Jesus o hindi, no. Pero sa tingin ko po, kasi alam niyo po, being completely God himself, alam niyo po niya po na yung stay niya dito sa mundo ay limitado po, no. So started his ministry at age 30, tapos he was able to finish in 3.5 years, no. Alam niyo po na yung time niya sa mundo limitado, so it's not going to make sense po kung ibibigay pa niya yung oras doon sa yung magmahal siya ng babae at magkaroon ng pamilya, because technically speaking po, hindi naman po yun yung pinunta niya sa mundo ito, no. Hindi naman yun po yung purpose kung bakit siya pumunta dito. According to John, 1 John 3:8, no, the Son of God came to this world to save sinners and to destroy the works of darkness. So parang magiging distraction lang po kung makakaroon man ng pagkakataon na ma-inlove siya ng isang babae. Okay po. Sige po, babalikan ko po yan ha. In the context po ng mga unang panahon na yon, ano pong ideya niyo nag-aasawa ang mga Israelita? Ang mga Jews. Anong age po sila yung average na nag-aasawa?
Do you have any idea po among the group? Patingin ko po mga teenager. Po? Patingin ko po teenager. Hindi ko po maintindihan. Pastor June, do you have idea po kung ilan yung anong age nila ng mga panahon na yun, kung anong age nila nag-aasawa sila? Sorry po, wala po ko idea. Okay. Okay po, okay lang po, wala pong problema. Pero alam niyo po, may nabasa po akong isa, sa mga babae po, ng mga panahon na yun, ang pwede nang mag-asawa sa kanila is 14 years old. Okay po, dun po pwede mag-asawa sa kanila 14 years old. Pero according po sa isang research din, average na marami nag-aasawa ng mga panahon na yon is 18 years old hanggang 23 years old. Ano ho? So ibig pong sabihin, mula 14 years old hanggang 23 years old, ang mga tao po nun ay pwede silang pwede silang ma-inlove, or it's either pasukin nila ang pagpapamilya. No? Pero hindi ko po sinasabi nagkaroon ng pamilya si Jesus, at never pong nagkaroon ng pamilya si Jesus. Okay po? Bukod sa kanyang nanay at tatay at mga kapatid. But I'm sharing it kung possible ba na in-love si Jesus. My question is kung possible ba na in-love si Jesus o na-in-love ba ang Panginoong Jesus? Well, actually tama ho ang sinabi nyo. Tahimik yung Bible sa part na yon. But as far as humanity is concerned, I think, pero wala po itong doctrinal, wala po itong biblical evidence, ito pong sinasabi ko. But as far as discussion is concerned, as far as we study, maaari po siyang na-in-love. Hindi natin alam kung kanino, pero as a human, maaari niya ho yun naramdaman. Pero hindi ho yun makakapag-distract sa kanyang purpose. Okay po? Malinaw po ba? Anyways, naka-record po tayo. Inulit ko po, hindi po nagkaroon or walang sinabi ang Bible na nagkarelasyon ang Panginoong Hesus sa isang babae. Walang sinabi ang Bible na ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak, o nagkaroon ng asawa, o nagkaroon ng kinasama. But somehow, hypothetically speaking, maaari siyang na-in-love. Maaari po hindi ko po sinabing na-in-love siya. Kasi po, pag sinabi ko na-in-love siya, it's a declaration na na-in-love siya. Sabi ko lang po, maaari siyang na-in-love. So kung maaari, pwede rin hindi, pwede rin oo. Kaya lang, as far as humanity or human being is concerned, possible po na mangyari yan. So, copy po ba? Okay po, Pastor. Opo. Para po, kasi wala pong biblical basis na ang Panginoong Hesus ay na-in-love. Wala din siyang biblical basis na siya ay nagkapamilya. Wala din siyang biblical basis na siya ay nakipagrelasyon. Kasi the ultimate purpose of Jesus Christ here on earth is to save us. Amen po. Okay po. Yun po, kaya lang yung mga possibilities lang, Okay po. So, katulad din po natin kasi may pakiramdam din siya. Katulad din po natin. Kaya lang, inulit ko po pero when it comes sa pakiramdam, as far as sin, wala po siyang nararamdaman. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin kasi ang isip po natin yung nagkakasala, tama ho ba? Especially during the teenage years. Pero ang Panginoong Hesus, wala po nun sa kanya. Kasi never siyang nagkasala. At hindi siya makasalanan, Kaya po walang ganong kaisipan sa kanya. Okay po, na po ba? Pastor Job, yes po. Yung pagkakaintindi ko po doon, in terms of the craving of the flesh po, yung the type of love po na yung tinatawag natin na eros po, the love that is designed for the opposite sex. Yes po. Pero sa tingin ko po, hindi yon yung interest ni Jesus po. Kagaya ng sinabi niyo po na hindi yun part sa purpose ni Jesus nung pumunta siya dito, because ultimately, yung primary purpose talaga is yung para mailigtas tayo. Yes po, no? Yes po. Pero yung tiningnan ko po dito, yung tungkol po naman sa sulat ni Paul sa Ephesians 5:25, yung nangaral si Paul na yung sinasabi niya po na husbands,
love your wives. Yung argument ni Paul po doon, he was using the Christ as a perfect example, no? Yung pagmamahal po ni Kristo doon sa simbahan, no, as his bride, no? The love of Christ for the church as his bride. Ito po yung nakikita ko po na biblical perspective tungkol po doon sa yung pagmamahal, pero wala masyadong connection po doon sa yung tanong ninyo kanina, kasi parang yung emphasis ng tanong niyo po is kung posible bang nagkaroon ng chance na magkaroon ng romantic feelings, no, si Jesus sa isang babae. Wala po, yung nakikita ko lang based po sa Ephesians 5:25, yung sinabi ni Paul, na mahalin dapat ng mga lalaki yung mga asawa nila. Kagaya ng pagmamahal ni Kristo doon sa simbahan as his bride, no? Tapos nabanggit pa ni Paul, no, doon sa sulat niya, hindi lang minahal ni Kristo yung simbahan as his bride, kundi talagang binigay niya pa yung buhay niya para dito. Yun lang po, Pastor Job. Apo. Yan po ay ano ni Paul, yan po ay interpretation ni Paul from the Old Testament. Actually, tama po yung sinabi din naman ni Paul, ano. Tama po yung sinabi ni Paul. Again po, yung possibilities lang, hindi ko po naman sinasabing ganun yung nangyari, ano. Kaya lang, as far as discussion is concerned lang po, yung possibilities lang po, ano. Pastor Job, I was reminded yung novel na sinulat po ni Dan Brown. Yes po, remember po, The Da Vinci Code, kasi ano po siya actually, yun po yung subject ko nung I was in college po, yung literary criticism. Yun yung pinili ko. Kasi yung aklat niya, yung Da Vinci Code, novel po yun. Ginawan pa ng naging movie pa yun, no? Opo, tama. Kasi may claim po doon na sa lahat po ng mga disciples ni Jesus, it was Mary Magdalene yung allegedly. Siya raw yung pinakamataas sa ilang lahat. Kasi sabi ni Dan Brown doon, may relasyon daw si Mary Magdalene doon kay Jesus Christ. Actually di ba po yun po ay fiction lang? Yes po, fiction lang po yun. Na-remind po ako doon kasi doon sa tanong niyo po, parang apologetics po siya kasi. Actually po, may sinasama ko po na apologetics. Kaya po, yung kay Dan Brown ho, sa mga nakikinig, yun po ay fiction ni Dan Brown. Dahil po wala namang malinaw na sinabi o hindi ko na in love si Jesus Christ kay Mary Magdalene. Wala ho yan. Kahit po ako ay magpapatunay na walang verse na sinabing ganyan. Tama po. Opo, but the idea is possible na kumbaga ay paano bang ganito? Possible na magka-crush, possible na ma-in-love, ganun. Yun po yung idea kong sinasabi as a human. Kasi po, napapagod siya, nagugutom siya, nauuhaw siya. So likewise din po tayo. Pero he knows his purpose. Hanggang dun lang po yun. I mean po yung possibilities lang. Possibilities po Pero hindi ko po sinasabing na in love siya. Kasi pag na in love siya, para din ho akong Dan Brown, parang pinaliwalaan ko na yung fiction ni Dan Brown. Hindi po ganun. Po. As a human lang po, yung possibilities. Okay po? So, proceed po tayo. The culmination of Jesus' limitation in terms of his human body is then when he died on the cross. His human body ceased to have life in it and ceased to function just as our does when we die. So, again po dito po sa part na to, ang nalimitahan po is the physical body of the Lord Jesus Christ, not as God. Pinakita kasi doon na yung katawan natin somehow ay may limitation. And since siya ay nagkatawang tao during that time, pinakita na may limitation siya as a human. Ulit ko po sa mga nakakarinig, may limitation siya
as a human, but not as God. Malinaw po. Kaya po nasabi ko kanina, may nakapagsabi na ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay nawala nung siya'y nasa cross. Kasi dito sa part na to, in Luke chapter 23 verse 46. Pero ang pino-point out po dito ng Bible ay pinakita na yung katawan ng isang tao ay may limitations. Pero yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, walang limitation. Kaya nung siya ay nasa cross, his physical body was limited, but being God, He is not limited. Malinaw po tayo dito sa part na to. Medyo apologetics po ang ating dito ang ating atake po Okay po ba sa lahat? Tama po, Pastor Joe. Malinaw po. Okay po, opo. Kasi baka po may din dyan maggaganon. Next po, Jesus also rose from the dead in a physical human body. Though, one that was made perfect and was no longer subject to weakness, disease, or death. So, gayon pa man, kanina nalimitahan yung katawan ng Panginoong Jesus as a human dahil bumigay talaga. Ngayon naman ho, dito sa second part na ito, ay na po, may highlight po, kita nyo po, Jesus also rose from the dead in a physical human body, though one that was made perfect and was no longer subject to weakness, disease, or death. So dito ho, malinaw, kung kanina may limitations before He died on the cross, ngayon ho, nung siya ay nabuhay na and He has physical body, His body now has no limitations. Malinaw po kung kanina po may limitations, because of the sin, hindi wala po siyang kasalanan kasi talagang pinakita doon na talagang yung katawan natin, tayo kasi ay makasalanan before, ay talagang limited. But dito ho, nung siya ay nabuhay na, yung kanyang physical na katawan o yung physical body niya has no limitation and was subject to perfect. Subjected perfectly. Okay ho? So, ibig kong sabihin, wala nang kahinaan, wala nang sakit. Yung body ng Panginoong Hesus, yung human body niya nung siya'y muling nabuhay, perfect. Okay po, malinaw na po tayo doon, Tama po. Okay, Pastor Job, may I just interact? Sure po. So much I think po, Pastor Job, ito po yung referring po doon sa yung physical body ni Jesus po. I think ito po yung ginagawa ng dito po nagbibigay ng objection po yung mga Muslim po na hindi nila makikita, talagang hindi nila na maunawaan na si Kristo ay talagang tunay na Diyos at hindi tao lang, no? Kasi yung kamatayan niya po, isa yun sa mga objection na nire-raise po ng mga Muslim. Sabi nila, kasi yung Diyos hindi naman namamatay, bakit namatay si Kristo? Tama. Hindi nila maintindihan po na sa atin, sa Christian theology, in biblical theology, we have this hypostatic union referring to the two natures of Christ. He is 100% man, at the same time He is also 100% divine, no? Yun lang na nakikita nila po, no? Yung humanity ni Jesus, no? Hindi nila nakikita dahil unang-una hindi rin sila naniniwala tungkol sa divinity ni Jesus. Tama ho. Yung yung tungkol naman po sa yung resurrection ni Jesus, kahit yung kamatayan niya, hindi nga nila pinapaniwalaan yan, no? Kasi ayon daw sa Quran, hindi raw si Jesus yung ipinako sa cross, no? It was somebody who was a Jew, but Allah caused people to cause that Jew person na magmukhang si Kristo para yung paniwala sa mga tao si Kristo, but hindi raw po yon si Jesus, no? Yung pagkakaiba din po kasi yung sa Quran nila, hindi kasi nakasulat kasi doon na hindi siya namatay po, no?
But here is a striking contrast po, no? Kasi yung Quran, yun lang talaga yung historically acclaimed book na nagtuturo na hindi talaga namatay si Jesus, no? But when we look at the pages of history, marami pong mga historians na talagang naniniwala, and they are attesting to the fact na yung kamatayan po ni Jesus was something that is a historically proven fact. So yung mga Greek historian po, yung mga Christian historians, yung mga Roman historians, kahit yung mga pagan historians, no? So lahat po naniniwala na talagang tunay na pangyayari yung kamatayan ni Jesus Christ, no? So yes po. Tama po, may empirical data sila no? Yes po. Hindi siya basta kathang isip lang. Kasi ang Yes history, to believe in history, kinakailangan maraming historians na nag-verify. Yes Pero po. pag ang isang history is one-sided, tapos wala lang iba nagpatunay dun sa, for example, Pastor, may sinasabi kayong history, tapos kayo lang yung nagsasabi ng history na yun, wala nag-confirm na iba. So it's a biased history, tama po Tama po, yun yung sinasabi na parang yung meron silang self-referencing authority. Yes, Halimbawa po, magtatanong, paano nyo nalalaman na tama yung nakasabi doon sa Quran? Tapos sasabihin lang nila, yun yung sinabi ni Muhammad. Paano nyo naman malalaman na tama naman yung sinasabi ni Muhammad? Yun yung sinasabi ng Quran. Parang lang po, parang circular reasoning lang po siya. So, unlike po sa Quran, yung Bible naman, it has the capacity to be falsified kung sakasakaling mali naman yung mga sinusulat sa loob ng Biblia. Yun pong maganda po kasi there are extra biblical, ibig sabihin labas na po sa Biblia ng mga sources na pwede nating gawin na yung means of verification para talagang ma-check, ma-validate at ma-verify kung talaga nga bang totoo yung mga bagay na nakasulat sa Biblia, and that's the good thing po, no? Apo. Actually po, ang tawag po doon ay veracity and validity of truth. Yes po. Okay po. Ito pong pinag-uusapan natin sa mga nakikinig po, parang apologetics na yung subject natin. Veracity and nga po. veracity and validity of truth po itong ating sa mga pinag-uusapan namin ni Pastor John o ni Sir John. Sa mga nakikinig po, to know the truth. So, kinakailangan po ng maraming references, especially katulad doon ng historical. Kaya po ang Bible, hindi siya binasa mo laang, tapos yun na. So, dapat po ang ibang disciplines nakikiisa. Philosophy, history, iba pang discipline. So, kaya po napakaganda nito. Anyway, sa hermeneutics, so, may involved din na ibang discipline dyan. At involved dyan especially the language discipline. Ayan ho. So sa mga nakikinig po malinaw po. Ang ganda po. Salamat po Sir Jun, Pastor Jun. Pwede po kayo mag-interact kasi po ito po yung nakakatulong sa ating mga listeners. Next, let's proceed po. He demonstrated repeatedly to his disciples that he does have real physical body. Kaya po tayo yung doctrine natin, yung doctrine of glorification, doctrine of glorified body, magiging katulad din ho tayo ng Panginoong Jesus. We will be glorified body in the future. So in the same way, human body, though a resurrection body that was made perfect, Jesus also ascended into heaven. He said before he left, I am leaving the world and going to the Father. The way in which Jesus ascended up to heaven was calculated to demonstrate the continuity between his existence in physical body here on earth and his continuing existence in that body in heaven. So kanina po, tinanong ko, so si Jesus po may katawan, ngayong siya ay nasa langit na. Hindi po ako nagsabi baka po may nagsabi, sabi po ni Pastor Job, may katawan daw ang Panginoong Jesus, tapos baka po may kumonter na iba din, ay ang nagsabi po ay Bible. So, matatagpuan niyan Luke 24 verse 39. A spirit has not flesh and bones as you see that I have. We read in Luke Gospel that Jesus left them
out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. Ano ho? Similarly, we read in Acts chapter 1 verse 9, as they were looking on, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. So nakita po nila ito na may katawan habang nag-a-ascend po sa langit. So alangan naman, pagdating na sa langit, wala na siyang katawan. So Jesus Christ has a body in heaven. Ano ho? Turo po ng Bible Okay po, pwede po kayo mag-interact kung may any objection po. Normal po ito sa Bible School. Actually sa Bible School, kailangan ho ng objection not to test the knowledge, but of course para lahat po tayo nag-iisip. Kayo po ba'y sumasang-ayon na ang Panginoong Hesus ay may katawan nung siya ay nag-ascend sa langit? Yes po. Okay po. The rest po, salamat po sa dalawa na nakikipag-participate. Opo. Opo. Wala po ba magsasabing hindi naniniwala? Pag meron pong ganun, okay lang po. Just share your thoughts. So lahat po tayo naniniwala na siya ay may katawan. Okay, letter B po, Jesus had a human mind. So the fact that Jesus increased in wisdom says that he went through a learning process just as all other children. He learned how to eat, how to talk, how to ride, how to read, how to write, how to be obedient to his parents. This ordinary learning process was part of the genuine humanity of Christ. We also see that Jesus had a human mind like ours when he speaks of the day on which he will return to earth. But of that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So dito po ito po very debatable din Yung sabi kasi ng Panginoong Hesus, hindi niya daw alam kung kailan kung kumbaga ang kailan ng katapusan ng mundong ito, kailan ng oras, even angels, even him, hindi daw niya alam, but only the Father knows it. So sabi ko, kaya si Jesus daw limited, kaya si Jesus hindi God. Kasi kung God siya, alam niya lahat. Pastor Job, yun po yung sinasabi ng mga cults po, no? So Yes, number po. one po, Islam is pushing that, no? As yun po yung ginagawa nila, parang nagiging point of contestability po yon sa kanila. Kasi hindi nga niya alam, so bakit maging Diyos siya, no? Tama. Pero ang hindi po nila naunawaan, kasi dalawa po yung nature ni Christ. So yung nakikita nila at yung naintindihan lang nila ay yung human nature niya. So hindi nila nakikita at hindi nila naunawaan yung ibang nature naman, no? Yung deity of Christ, na siya ay talagang 100% na talagang Diyos siya. So may lang po, no, doon naman sa yung human nature ni Kristo, nandun po yung limitation. So yun yung pruweba na magsasabi na walang duda, talagang siya ay talagang tao, no? Yes, so yun nga po, hindi nila naintindihan na dalawa po yung nature ni Jesus Christ, no? Pero kung titingnan natin po yung sinabi ni Paul doon sa, I think it's 1 Timothy 2:5 po, yung sabi ni Paul kay Timothy, for there is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Doon po it will make sense po yung two natures ni Jesus Christ po, yung pagiging tao niya at the same time Diyos din siya, no? Kasi paano siya magiging perfect candidate for being a mediator between man and God kung hindi siya tao, kung hindi siya tao at kung hindi rin siya Diyos, no? Kasi kung sabihin natin, no, halimbawa doon sa yung mga Arianist group, yung mga nagsasabi po, yung mga Arianist, no, for example, Iglesia ni Cristo, no, so sila yon, no, so they only believe na Jesus Christ is tao lang at hindi Diyos. At yung mga Mormons po, ganoon din po yung paniniwala nila, no, nandun sila sa category na yon, yung Arianism. But the problem here, doon sabi ni Paul sa 1 Timothy 2:5, how can Jesus Christ perfectly represent God
if he himself is not God. truly God. Uh, Nandun po. So talagang yung concept po ng hypostatic union referring to the two natures of Christ, he is 100% divine and he is also 100% human. Talagang nandun po yung perfect sense niya. Kasi hindi niya maibigay yung perfect representation kung siya mismo hindi Diyos. Ano yung pakiramdam niya? Yung mga taong ginagawa niya, nagre-rebel din, gumagawa ng kasalanan. Ano naman yung pakiramdam niya kung hindi naman siya tao? Doon sa isang tao na makasalanan, mahina, madaling magkasala. So, andun po talaga yung nakikita ko po doon, it makes perfect sense po doon sa 1 Timothy 2:5, yung dalawang natures po ni Jesus. 100% human at 100% God also. Okay po. Ito po, tama po yung sinasabi niyo, Pastor Jun, 100%. Kasi para lang yung ganito no? Hindi maaaring maging referee ng MMA fighter ang isang kabayo. Kuhaan niyo po mga kasama. Nanonood po ba? Tama po yun. Hindi po pwedeng maging referee o taga-awat ng fighter, ang MMA fighter ng kabayo. Kinakailangan ang magiging taga-awat nila, una tao, ikalawa, marunong mag-martial arts. Yun po yung mediator nila. It's the same way din po sa atin. Hindi po pwedeng mediator si Kristo dahil siya ay tao at sinabi ng Bible. No, tama po yung sinabi ni Pastor Jun, siya ay God and siya ay human. Kasi hindi niya maiintindihan ang isip ng Diyos kung hindi siya Diyos. Hindi niya maiintindihan ang isip ng tao kung hindi siya tao. So it means he is unique kasi siya ay Diyos. Kasi siya ay tao din.